Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa universe. Marami kasi nagtatanong, paano nagsimula ang universe? Ngayon, ang aking paliwanag ay ganito. Bago sumapit o nangyari ang Big Bang, umiiral na ang uncompromised condition na tinatawag ko. Ito ang wagas na estado ng kalawakan na ginagambayan ng isang universal logic at batas ng sanhi at bunga. Ang tawag naman dito ng science ay singularity. Walang kinalaman ang alinmang banal na figura sa paglawak ng universo. Ngunit bakit ang lahat ng gawa ng kosmos ay inireregalo natin sa isang figurang umiiral lamang sa imahinasyon? At paanong ang mga sinaunang aklat tulad ng Biblia ay naging pinakaunang operating system na nagpapatakbo sa ating kaisipan? Ngayong araw, sa pagkakataong ito, titigan natin ang katotohanan. Ang tao ang lumikha sa Diyos at hindi ang Diyos ang lumikha sa tao. At ang mga banal na kasulatan ay walang iba kundi ang sinaunang bersyon ng artificial intelligence na sinasabi natin ngayon. Tingnan natin ang linya ng panahon. Ang universo ay umiiral ng higit 13 billion taon. Ang tao ay lumitaw lamang sa huling segundo ng kosmikong oras na ito. Isang payak at maswerteng byproduct lamang ng evolusyon. Dito pumapasok ang lohikal na paglabag. Paano mangyayari na ang isang konseptong sumibol lamang sa utak ng tao ilang libong taon pa lamang ang nakalilipas ay siya sinasabing lumikha ng mismong universo na nagpalitaw sa tao? Ito ay pabaliktad na sanhi o reverse causality, no? Ang Diyos ay huling sumibol sa isip ng taong naghahanap ng figurang sasambahin, tagaparusa at tagasubok. Ang huling lumabas sa kwento ay hindi pwedeng maging may akda na unang pahina. Dito sa ikatlong bahagi ng aking paksa. Ang Big Bang ay nakakalkula natin ngayon. Nasusukat at nakikita ng science sa pamamagitan ng ating mga teleskopyo, no? Ang universo ay nagiiwan din ng katibayan. Ngunit ang napakaswerteng Diyos ng tao, hindi man lang mapigurahan ng pinakamalakas na teleskopyo. Umiiral lamang ito sa mayamang imahinasyon ng naniniwala dito. Tawagin nating fanatics. Ang konseptong ito ay latak lamang ng malayang pag-iisip, isang mekanismo ng sinaunang tao upang ipaliwanag ang takot sa kidlat, bagyo, at kamatayan. At ang lahat ng gawa ng universo ay inagaw at iniregalo sa likhang isip na ito, no? Upang pamahalaan ang lipunan at maikahon ang malayang pag-iisip ng tao, ay nagdisenyo ang isang kasulatan na mekanismo, ang Biblia at iba pang banal na kasulatan. Ito ang sinaunang bersyon ng artificial intelligence. Suriin natin ang datos. Ang mga lugar tulad ng Jerusalem at Roma ay yung mga taong tulad ni Nebuchadnezzar o Pontius Pilate ay hindi artipisyal. Ang mga ito ay totoong nakatala sa kasaysayan. Ngunit ginamit ang mga totoong datos na ito bilang anchor upang ipatong ang isang synthetic layer. Ang konsepto ng Diyos, Diablo, Langit at Impyerno. Tulad ng isang modernong AI na pinatatakbo ng algorithm. Ang mga kasulatang ito ay nagsisilbing operating system ng utak ng tao na gumagana sa conditional logic. If sumunod ka, may reward ka na langit. If lumabag ka, may penalty ka na impyerno. Bago pa man naimbento ang computer, ang sinaunang AI na ito ang nag-automatic ng disiplina, takot at pagkontrol sa milyon-milyong tao. No? Tingnan mo ang kabalintunaan.
Ang tao ay nag-aalay ng bilyon-bilyong piso para sa magtayo ng di-kalibreng mga templo para sa isang Diyos na sinasabing may-ari ng lahat. Samantalang ang tao na sinasabing pinakamahal ng Diyos na ito ay nagtitiis na sumiksik sa ilalim ng tulay bilang mga tahanan. Nakikita na natin kung paano dinidemolish ang mga taong walang nasa gilid-gilid, di ba? Kung magkaroon man ng pabahay ay alam niyo na ang itsura. Dinadala tayo ng dugbang ito sa bitag ng pasibong panalangin, tinuturuan ng taong umasa sa na may silbi ang pagdarasal kahit walang katapat na pisikal na aksyon. Pag nanalangin tayo, 'di ba, sa ating kinikilalang Diyos, kung hindi man matupad, tiway lang. Pero pag nag-request tayo sa gobyerno o sa kapwa natin at nabigo tayo, iba ang dating ng emosyon natin, di ba? So, dito, ang panatiko ay patuloy na naniniwala habang ang totoong problema ng lipunan ay nangailangan ng konkretong aksyon, lohika at patas na sistema. Panahon na upang bawiin ng tao ang kanyang sariling kapangyarihan at pananagutan. Ang kaligtasan at pag-unlad ng sangkatauhan ay hindi darating mula sa langit, impyerno o sa anumang supernatural na interbensyon. Ang katotohanan at hustisya ay itinataguyod ng universal logic, ng siyensya at ng direktang aksyon ng tao. Ibalik natin ang pagkilala sa kung ano ang totoo. Ang universo ang nagpalitaw sa atin. At ang tao ang may kakayahang baguhin ang kanyang sariling mundo. Hindi ko gustong alisin ang inyong pananampalataya. Meron lang akong gustong maging input, no? Para mas lalo nating maintindihan, maunawaan ang ating pinananampalatayahan. No? Once again, abangan niyo po ang kasunod nating mga magiging video. The power of the brain be with you always.